Sa kani-kanilang lokasyon, ang kani-kanilang mga laban nagsimula na. Gon. Lolo. Kung ganon ibig sabihin ng nun, ang hari. Gawin nyo na. Alam kong gusto ninyong dalawa na tapusin ang ipinunta nyo rito sa lalong madaling panahon. At hanggat maaari, walang nasasaktang mga kauri ninyo. Tama ako, hindi ba? Sinamantala ninyo habang nagkakagulo sa palasyo para lang mailayo sa akin ang mga maharlikang gwardya ko. Pero walang pinagkaiba. Gawin nyo na. Dragon Head! Nakakatakot ang isang ito. Ang teknik na sinimulang gawin ni Zeno, hindi para saktan ang hari. At agad nilang napansin na sa simula pa lang, batid na ito ng hari. Kaya hindi siya nabahala. Siniguro ni Zeno na walang bahid ng masamang intensyon ng Nenya at dahan-dahan niya rin ginawa ito bilang tanda ng pagrespeto. Kung hindi, Killua. Nandun daw si Pito sa loob. Tayo na! Tayo na. Ano bang ibig mong sabihin? muntik nang hindi mapigilan ni Killua ang sarili niyang may parating ang tanong niya. Kapag tinanong ko yan sa kanya, hindi ko na mapipigilan. Hindi na babalik sa dati. Pero kung nagawa niya lang itanong, makukuha niya ang sagot. Ang sunod na tatahakin nilang landas, madali lang maabot ng sino mang may sapat na karanasan. Pero dahil sa takot na baka mawala ang isang bagay na napakahalaga, hindi man lang magawa ni Killua na makaakbang patungo sa direksyong yon. Mga ilang segundo bago lumipad ang dragon sa langit, biglang nasa tabi na ni Ikalgo sina Cheetu at Bluster. Uy, si Flutter pala to eh.
Huh? Ano ba ang ingay na yun? Bakit kaya nawala na naman ang NP sa buong palasyo? Hindi ko rin alam kasi kababalik ko lang din. Pero mukhang may kalaban na sumasalakay. Seryoso? Ano ba nga ba magiging sanhi ng ingay na yun kundi yun lang? Oh? Anong nangyari dyan sa mga pakpak mo? Yan ba? Natamaan kanina nung unang umatake yung kalaban. Bababa ka? Oo. May utos kasi sa akin si Boss Havia. Ano nang gagawin natin? Hindi ko alam. Pero hindi naman tayo inutusan na ipagtanggol ang lugar na ito sa kalaban. Pero hindi ako mapakali. Meron akong gustong subukan. Ang bago kong teknik. Ang lakas na. Parang ang saya! Sasali ako! Sige, mag-iingat ka. Ako na lang ang bahalang umalam kung anong nangyayari dito. Sige. Mauuna na rin ako sa'yo. Sige. Ano raw? Boss Havia? Samantala, sa silid ng hari sa loob ng sentrong tore, Bahala ka. Talaga nga kayang pabor sa iyo na ikulong ako sa ganitong masikip na lugar. Bakit hindi natin subukan kung totoo? Mga kaliskis, ang sabi sa amin ni Nov, nakakapanghipnotismo ng tao yan. Hindi ako magkakamaling langhapin yan. Mukhang tapos ka na magsalita. Mas nababagay yan sa isang respetadong mandirigma. Kaya lang, maingat, may paninindigan, at kumpiyansa na may 2-3-5 na ratio at kombinasyon. Hindi siya ganun kaingat palagi dahil malaki ang kumpiyansa niya. Tipikal sa mga malakas ang personalidad. pinapaligiran ng spiritual message ability ni Puth ang target ng mga kaliskis para maging mas solid ang aura. At mula dito nagagawa niyang basahin at maintindihan kung ano ang kalagayan ng utak nila. Siguro tama lang na magpakilala ako sa iyo. Ako ang isa sa mga maharlikang gwardya ng hari. Ang pangalan ko ay Shawa Puth. Mukhang medyo naging mas maingat siya ng konti. Hindi mo ba sasabihin sa akin ang pangalan mo? Kung inaakala mong nagpakilala ko dahil gusto kong pagsalitain ka para malanghap mo ang mga kaliskis ko, pues sasabihin ko sa'yo nagkakamali ka ng akala. Alam mo, ang totoo niyan. Medyo nabigla lang ako. Yun lang at wala nang iba. Malilimutan lahat matapos may panganak muli. Maghintay ka ng sandali. Kung gusto mo magsaya ng oras, sige lang. Walang problema yun sa akin. Kahit ano pang klaseng halimaw ang lumabas dyan, wala akong pakialam.
Sumusugod si Shoot ng walang takot para sa sarili niyang buhay. At nagkataon naman na yun din mismo ang dahilan at nananatili pa rin siyang buhay. Hotel Rafflesia. Sa kabila ng mga lubhang mapaminsalang mga atake na natagalan niya hanggang sa puntong ito, isang compound eye lang na nagmula sa balikat ni Yupi ang nagawa niyang nakawin kapalit nito. Halos wala itong naidulot na pinsala, isang walang halagang atake. Pero hindi nagawa ni Yupi na tapusin ang kalaban niya. Napakalaki ng epekto sa kanyang pag-iisip ang kaalamang ninakaw lang ng katunggali niya at hindi sinira ang isang bahagi ng katawan niyang nawala. Matapos niyang makatanggap na maraming tama ng mga ataking hindi niya naiintindihan, hindi niya mapigilang mapatras. Hindi ko pwedeng hayaan na makalapit ang isang ito sa hari! Kahit ilang segundo ko lang mailayo ang isang ito sa tabi ng hari. Napakalaking bagay na nun. Nagkataon namang ang layunin ni Yupi at Shoot nagkakatugma. Kaya lang, habang tumatagal ang laban, napakahirap para kay Knuckle na panoorin ang mga nangyayari. Tiisin mo, Knuckle. Hindi ka pa pwedeng umatake. Kapag umatake ako ngayon, malalaman niya kaagad na may isa pa siyang kalaban dito na kailangan niyang tapusin. Hindi yung makakabuti sa plano namin. Tiisin mo! Sa dami ng sugat niya, puno na ng dugo ang buong katawan ni Shoot, pero walang patid pa rin ang pag-atake ni Yupi. Samantala, wala namang ibang magawa si Knuckle kundi ang manood sa tabi. Matinding laban rin na manatiling tago. Kahit anong pagpupursige niyang kumbinsihin ang sarili na huwag gumalaw. Tiisin mo! Parang awa mo na magpigil ka! Hindi na nagawang pigilan ni Knuckle ang pagbuhos ng luha niya. Kaya mo yan! Oras na! Nagdadagdag ng interes! 10 segundo pa lang ang nakakalipas. Imposible! Gaano katagal ko pa ba magagawang tiisin na nakasasakal at nakakadurog pusong paghihintay na to? Parang mas gusto ko na lang tumakbo papalayo kaysa makita to! Ano bang klaseng patawa to? Hindi nakakatawa! Hindi ko na masikmura to! Biglang natauhan si Knuckle sa kapusukan niya. Dahil sa unang pagtapik ni Melioron. Ano? Seryoso ka ba? 10 segundo pa lang ang nakakalipas! Pero baka dahil dyan, naligtas ako. Ang totoo, hindi intensyon ni Melioron na awatin si Knuckle. Umabot na siya sa limitasyon niya. Nakulagot! Ay, naku! Halos nadablisan niya lang ako sa ataking yun. Pero ang laki na ng pinsala. Sapat na para mabawi ang nadagdag na interes ngayon lang. At mga lahat ang lakas ng pag-atake ko. Habang nagpapakahirap dun si Shoot sa pagtaya ng buhay niya. Heto naman ako. Wala na nga na itutulong. Nagkakaloko-loko pa. Ang pagtama ng galamay niya kay Knuckle, maging ang pagbabalik ni Patley ng interes, pareho itong hindi napansin ni Yupi. Asar! Kahit ang pagsigaw na yun ni Knuckle, Huminahon ka lang, Hunghang. Kundi masasayang lang ang lahat. Sapat na siguro ang distansyang ito. Masyadong malayo para maramdaman niya kami. Pero tama lang ang lapit para makabalik kami sa laban. Mapapansin niya siguro na ilang segundo si Patlin. Pero hindi yung magiging malaking problema. Patuloy na lumalaban ng bigay todo si Shoot. Kaya sige lang, okay na tayo rito, Melioron. Huminga ka na. Accomplish ability. Switch off!
Ano ang bagay na yan? Kailan siya nagpakita? Hindi. Imposibleng hindi ko siya napansing dumating. Talagang lumitaw lang siya galing sa wala. Epekto ba ng pag-atake? Hindi. Wala akong naaalala. Maaari kayang mabagal lang ang naging epekto? Kung ganun nga, malamang yun na yun. Ibig bang sabihin ito, may natupad na kondisyon ng kapangyarihang ito habang nakikipaglaban ako? Anong ibig sabihin ng mga numero? Isang countdown? Bomba? Pero hindi naman nadadagdagan o nababawasan ng numerong nakadisplay. Nakakainis! Basta kailangan ko lang tanggalin ang pinagmumulan! May gagawin siyang ibang atake. Sa kabila ng malaking kalamangan ng kapangyarihan ni Yupi, may isang dahilan lang kaya hindi niya pa rin natatalo si Shoot. At yun ang napakalaking kaibahan ng agwat ng kakayahan nilang dalawa. Ang bilis. Hindi ako makakailag. Isang order ng tiniling na karni ng tao malapit ng may handa! Sinadya niyang tamaan ang sarili niya para madagdagan ang bilis niya sa pag-ilag. Hindi bale! Muntik na ako ron. Kampante si Yupi na madali lang siyang mananalo anumang oras na gustuhin niya. Hindi si Yupi ang tipo nagpaplano ng pag-atake niya o gumagamit ng mga taktika, kaya nauubusan na siya ng pasensya. Hindi malayo sa katotohanan ng tansya niyang siya na ang mananalo. At habang tumatagal, lalo nagiging tiyak ang posibilidad na yon at nagiging katotohanan. May isang bagay lang siyang nakakaligtaan na alam na ni Shoot ang naghihintay sa kanyang kapalaran at sa katunayan, malugod niya pang tinatanggap ito. Kaya ko pang magpatuloy. Hanggat kaya ko pang lumipad. Hindi pa tapos. Sa kabila nun, dahan-dahan at walang dudang naabot na ni Shoot ang sukdulan ng limitasyon niya. Nandito ako, bulang tambuhala! Noel! Ano ngayon kung ipinalam ko na sa kanyang may isa pa siyang kalaban dito na kailangan niyang iligpit? Ayos lang yun sa akin. Kung kapalit nito, ang atensyon ni Yupi. At ang kaligtasan ni Shoot. Laban na! Matapos huminahon at makapag-isip-isip ng malinaw ni Nako, isa lang ang naging desisyon niya, ang lumantad sa kalaban at lumaban.